Tumaas na daw ang rating ng Pilipinas from lower middle income to upper middle income category according to World Bank. Yay! Dapat nga ba tayo mag-celebrate? Anong meron dito? Well, ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Yung pagtaas po ng category natin daw, based on our gross national income, is now na pasok na tayo doon sa upper middle income. At definitely, pag uwi nila Claire Castro dito mula sa Canada, hindi niya sasabihin yung kung paano sila pinagmumura doon sa Canada, ay kukwento niya yung mga supposed economic achievements nito dahil nung nakarang administrasyon kay Rodrigo Duterte, muntik na tayong pumasok dito, kanya nga lamang inabutan tayo ng pandemya. So it was a major setback, baba naman ulit tayo. Ando pa rin tayo sa lower middle income. However, this year, tumaas na ito. Umabot na tayo sa upper middle income. Sa upper middle income, pag na-categorize ka dyan, ibig sabihin nito, ang average per capita income natin o yung average na sahod ng bawat empleyado dito sa Republika ng Pilipinas ay umaabot na sa $4,850 or 291,000 pesos or dapat may sahod kayo na 24,850. Iyan daw ang average na sahod ngayon dito sa Pilipinas. Alam ko, marami sa inyo nagtataas ng kilay kasi hinahanap nyo nasaan yung sahod ko ng 24,850 pesos. Hindi po kasi ibig sabihin na pumasok tayo sa ganitong average, lahat tayo, ito na nga yung sahod. Ang averaging po kasi niyan ay kinukuha nila lahat yung pumasok na income sa Pilipinas, pagkatapos i-divide yan by the number of the population. At dyan nila makukuha yung average per capita income natin dito sa Pilipinas. So, hindi ibig sabihin ito yung actual na sahod na makukuha mo. Kasi ang pinakamalaki po na contributor natin sa mga sahod sa kasalukuyan ay ang mga OFW, which contributes about 33 billion up to 35 billion pesos every year. 33 billion to 35 billion dollars every year, or an average of around 100 or 1.6 trillion pesos. At kasama pa po dyan, yung mga income naman ng mas malalaking mga korporasyon, yung mga oligarchy, yung mga mayayaman na talaga, na milyon-milyon at bilyon-bilyon ang kinikita dahil kontrolado nila yung buong ekonomiya ng Pilipinas. Para po yan ganito, para mas masimpleng yung maintindihan. Halimbawa po, mayroong 10 empleyado. Bababaan natin yung figure para mas madaling yung computein. 10 empleyado at ang average income nila ay combined ay 100,000 pesos. Doon sa 100,000 pesos na yan, isa dun sa 10, actually, ang kinikita niya ay 90,000. At yung natitirang siyam, naghahati-hati doon sa 10,000 o mag-average siya ng mga 920 something pesos. So, although ang total nila ay 100,000, ang actual income nila ay mas mababa kaysa dun sa average. Because pag dinivide mo yung 100 divided by 10, dapat yan 10,000 ang sahod. But in reality, 900 plus lang ang sahod nila because the 90,000 ay sinasahod ng iba. Ganyan din ang nangyayari sa atin dito. Hindi porket umaabot ng $4,850 ang average annual income natin dito sa Pilipinas, ay yun na nga yung actual natin na sinasahod. Kasi alam naman natin na hindi yan yung minimum wage. Marami sa atin na tumatanggap ay minimum wage pa rin. At hindi sila umaabot ng 20,000 or 24,000 pesos. So marami yung nagtataas ng kilay, nasaan yung 24,000 pesos ko? Well, wala po yan. So, anong benepisyo sa atin ito na meron tayong ganitong categorization? Actually, ang pinaka-immediate effect niyan is negative. Because pag tumaas ang rating ng Pilipinas, hindi na tayo magko-qualify na maka-avail ng mga low interest-bearing loans. Hindi tayo makakautang na mababa ang interest kasi nga mataas ang category. Ibig sabihin, meron tayong kakayanan na magbayad. So,
automatic madi-disqualify na tayo doon sa mga loans na yun. Ang possible positive effect lang nito ay yung mga potential investors magkaroon ng tiwala sa Pilipinas kasi tumataas ang economic movement dahil tumataas ang ating gross national income. Pero hindi naman ganun katanga ang mga foreign investors ngayon. Alam nila na hindi lang yung gross national income ang factor bago ka mag-invest sa Pilipinas. Pinag-uusapan din po dyan ay ang political climate, yung economic climate, at saka yung bureaucracy, yung cost of doing business in the Philippines. Isa yan sa mga bahagi o kinukonsidera. Yung presyo ng tubig, yung mga utilities, yung kuryente, internet, telephone services, infrastructure, lahat po yan ay tinitingnan ng mga investors. At yan po ang dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan, kahit na tumataas pa ang ating GNI, hindi naman po ito automatically nagtatranslate to an investment. At dahil na mataas yung ating GNI on paper, mababa pa rin ang income ng average ng mga Pilipino at hindi pa rin sumasapat kasi mabilis naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At pag uwi niyan sila sa Clear Castro dito, bukod nga sa ibabandera nila sa atin ito na mataas na ang income nyo, huwag kayong maniwala sa nare-receive yung payslip. Sabi ng World Bank, ito ang sahod nyo, kaya yan ang paniniwalaan natin. So, yan ang isasaksak nila sa utak natin ngayon kahit na alam nyo naman na hindi ito ang totoong sahod na tinatanggap ninyo. At pagbalik nila dito, sasabihin niya, marami silang mga pinirmahan, mga trade agreement with Canada, marami silang nakuha, etc. At meron tayong mga free trade na yun ang sinasabi nila na pipirmahan daw with Canada. Magbe-benepisyo ba tayo dito? Well, pag ang bansa mo ay mahirap at ang trading partner mo ay mas mayaman sa iyo at pumirma ka sa isang free trade agreement with them, ang disadvantageous laging position dyan ay yung mas mahirap na bansa. Kasi mas konti ang produktong ibebenta mo kaysa sa kanila. Sila, mas marami silang produkto, mas marami silang dadalhin dito. Mas marami tayong bibilin at tayo mag-i-import ng mas marami at sila, mas konti naman ang i-import sa atin. So, it doesn't necessarily translate to economic gain sa atin. As a matter of fact, yung mga ganitong trade or mga usapin ng mga palitan ng mga produkto, it might become a dollar drain, kasi bibilin natin yung mga produkto nila in terms of dollars. It doesn't necessarily mean na mag-i-invest sila dito sa Pilipinas. So that everything remains to be seen. Pero at least ngayon, alam nyo na, pag dumating na si Clear Castro at nagbabandera sa atin at sinasabing etong nagawa namin, yumaman na ang mga Pilipino, sabi kasi ng World Bank, ito ang sahod ninyo kahit hindi. At least, masasabi nyo sa kanya na alam na namin yan, hindi mo nyo na kami kailangang bulahin. Kasi patuloy kami na nakikilahok, patuloy kami na nagmamasid, patuloy din kami nag-aaral. Kasi alam namin lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.